Inyo bang naaalala ang mga ito? Ang sentro ng mga pasaway ng pagmimina sa Pilipinas. The one, the only, Caraga. Noong Hunyo, unang tumambad sa amin ang unti-unting pagkawasak ng kalikasan dahil sa hilera ng mga mining companies sa Surigao del Norte at Surigao del Sur. Ang kanilang laterite o dumi, dire-diretso ang agos patungong karagatan. Unti-unti nang narating ng pulang laterite yung dagat galing dito sa operasyon ng minahan. Nagdulot na rin ng sobrang alikabok ang operasyon ng mga kumpanyang ito na siya umanong dahilan ng pagkakasakit ng mga tao sa lugar. Unta na kay naa naman diri an mina ang ila mga tagdaot ila unta ayohon kay nakadaot diri nahakot sila ng yuta pagkatapos kami aya kami tagda. Agad namang umaksyon ang DENR sa reklamong natanggap nito. Sa pinadalang multidisciplinary team ng Mines and Geosciences Bureau o MGB sa lugar, napatunayan na ang siltation o discoloration ng iba't ibang bahagi ng tubig at karagatan sa Surigao ay maliwanag na paglabag sa Clean Water Act. 5 kumpanya ang sinulatan para ayusin ang mga napunang problema habang patuloy ang operasyon ng minahan. Suspension naman ang ipinataw sa Senshu Mining dahil sa maling plano ng kanilang tambakan ng dumi o tailings pond. Di ba ho binigyan sila ng timetable to comply? Ano ho ang inyong report? Unahin natin yung Senshu Mining na meron tayong suspension order. So sa ngayon ay suspended pa rin sila. Nag-report sila sa atin na ni-dismantle na lang po nila yung siltation pond na nasa dagat. So tuloy-tuloy po ang kanilang mga retrofitting na ginagawa. Yan po ay report nila sa inyo? Report na ho nila yon. Pero so far, suspended po yung operation. Retrofitting baka ninyo? Sa pag-aayos yata nila ng kanilang tambakan ng dumi o tailings pond, lalong kumalat ang laterite sa dagat. Lalong lumala po dahil nabuksan yung kanyang siltation dam doon mismo sa dagat. Hindi rin daw po tumigil sa pagkabkab ng bundok ang mga taga-Senshu. Sa araw, makikita mo kahit na puntahan ninyo, nandoon lang ang kanilang mga backhoe, mga dump trucks, at nandoon lang sa pier pa din ang kanilang mga barge na naghahakot ng mga nickel. So kung sinasabi po ninyo na nag-ooperate ay illegal po yon. Ang may pangako lang namin sa inyo kung sila ay nag-operate illegally, baka permanente natin silang isara. Sa liham ng taga nito, PGMC, Adnama at Clarence Pimentel Mining sa MGB. Iginiit nila na tuloy-tuloy ang kanilang mitigating measures upang hindi raw makasira sa kalikasan. Sure po kayo dyan? Wala po nang nagpababago po kung anong pinuntahan ni Ted Pailo noon na ay nahawakan pa niya ng kamay niya doon sa ilalim ng tulay. Ang mga damage doon na bumaba mula sa bundok papunta sa river, lalong lumala po ngayon. Did you send anyone to be there to check? Hindi pa po, papunta ko tayo doon. Ang 60 days po ay nagtapos noong September 26. So ang mangyari po ngayon, yung team na ginawa natin noon ay babalik po doon para i-validate kung yung remediation na ginawa nila ay tama na ho para makontrol ang siltation. Hiningi po namin ang panig ng mga minahang nabanggit sa isyong ito. Sabi ng Senshu Mining, ang operasyon sa site nito ay hindi pagkabkab sa bundok, kundi rehabilitasyon at corrective measures na iniutos sa kanila ng MGB. Ayaw naman munang magkomento ng Platinum Group Mining Corporation. Hintayin na lamang daw muna ang report ng validation team na babalik sa Surigao. Nakontak namin ang taga-Nito Mining Corporation at ang CTP Construction and Mining Corporation pero hanggang ngayon hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang dalawang kumpanya.